Start natin. Gumana siya, no? Nag-green siya ngayon. Pag i-off natin, mamamatay, no? Gumana siya. Pag i-off natin, ito naman guys, hindi ito gagana, no? Dahil naka-manual position siya. Ngayon, pag ilagay naman natin to sa auto mode, ito naman ang gagana, no? Ito naman ang gagana. Ang float switch natin, no? Kung makikita natin. Magandang umaga po sa inyo guys. Ang isi-share ko sa inyo ngayon, yung single float switch with auto and manual mode. Ito na yung kabuuhang diagram niya guys, kung makikita natin, no? Bago natin umpisahan na ating pag-aralan ng diagram, alamin muna natin yung device na ating ginamit. Ito yung overload natin guys, no? Normally close. Ito na siya. Ito naman yung stop push button natin. Ito na siya. Ito naman yung start push button natin. Ito na siya. Ito naman yung float switch natin. Ito na siya. Ito naman yung red indicator natin na lamp. Ito na siya. Green. Ito na siya. Yellow. Ito na siya para sa trip natin. Ito naman yung line 1 at saka line 2 natin. Ito naman yung selector switch natin. No? Ito na siya. Pwede natin to i-select sa auto mode. Ang auto mode natin, bali ang float switch ang gagana. Sa manual naman, itong push button. Ito siya guys, para to sa pump motor natin, no? Na 3-phase pump motor natin. So bali ito yung operation niya na mayroon siyang auto mode at saka manual. Ngayon guys, ating pag-aralan ang diagram. Pag i-press natin to sa manual mode, pag i-ganon natin to, gaganon ang position niya guys, no? Ang gagana ngayon ang start button, no? Pag i-press natin to, pag-close ito guys, no? Gaganon siya. Paglagyan natin to ng power ang line 1 at saka line 2, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Ito kasi yung magnetic contactor natin. Kung makikita natin, no? Pag gana nito guys, i-close to ng magnetic contactor natin, no? Ngayon, pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-open. Gaganon siya guys, no? Ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Ngayon guys, ito namang float switch, hindi to gagana, no? Dahil ang kuryente hanggang dito lang, no? Walang kuryente papunta dito kasi ito ay hidden line. So kahit i-off and itaas baba mo itong float switch, hindi siya gagana, no? Ang gumana ngayon ang push button natin. Ngayon, pag i-press natin tong stop push button natin, pag i-press natin to, mag-open ito guys, gaganon siya, no? Ang kuryente ngayon hanggang dito na lang. So mamamatay ngayon itong magnetic contactor natin, no? Tapos pag bitawan natin tong push button natin, pag bitawan natin guys, babalik to sa normal position na naka-close. Gaganon siya, no? Gaganon siya. Pag ilagay naman natin tong selector switch dito sa kabila, iganon natin. So, ito namang point niya guys, pupunta naman dito sa kabila, no? Gaganon siya. Gaganon siya. So ngayon, ang gagana ngayon, ito namang float switch natin, no? Itong float switch natin. Pag ganun kasi ang position guys, bali puno yung tangke natin, no? Sa taas. Ngayon, pag bababa yung tubig, gaganon siya, magko-close ito guys, no? Magko-close ito. Pag close nito guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang magnetic contactor natin. Ngayon guys, pag puno na yung tubig ng tangke natin, aangat ito, aangat siya. Pag ganun niya guys, mag-open naman ulit ito. Gaganon siya guys, no? Mag-open ulit ito. Gaganon siya. Ngayon, pag bababa naman ito, magko-close ulit. Pag close niya guys, ibig sabihin, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Ngayon, dahil gumana ang magnetic contactor natin guys, ito naman, magko-close naman ito, no? Mag-open naman ito. Ito kasi yung sa auxiliary contact niya. Ganun siya kahit dito rin, hindi ko lang na-explain kanina. Ganun din yan. Mag-open. Pag gumana yung magnetic contactor natin, mamamatay ang red, gagana ang green. Pag naka-standby mode, gagana ang red. Ganun siya, no? Ngayon, pag mag-trip naman ito, pag mag-trip ito guys,
Mamamatay ngayon itong contactor natin, oh, dahil ang kuryente dito na lang. Pagpatay ng contactor natin, guys, magko-close naman ito, no? Dahil ito yung sa overload natin. Gagana ngayon ang yellow. Pagpatay ng contactor natin, mag-open ito, guys. Magko-close naman ito, no? Ang gumana ngayon, ang red at saka yellow. Pag nag-trip siya, no? Ngayon, pag i-reset natin to, babalik sa normal position na naka-close. Ito naman, mag-open naman ito, no? Ngayon, guys, pag mapuno naman yung tubig ng tangke natin, no, mag-open naman ito. Gaganon siya, guys, no? So, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. So, ngayon, guys, ating itry, no? Lagyan natin ng power supply. Ilagay muna natin to sa neutral, no? Ngayon, i-on natin. Unang gumana ang red, no? Ang red lamp. Ngayon, guys, pag ilagay natin sa manual, stop start ang push button na ating gagamitin, no? Dahil ito hindi gagana to, no? Kahit anong gawin natin. Kasi nga naka-setting siya dito sa taas. Nakaganon kasi siya, guys, no? Nakaganon siya. Ang unang gumana ngayon ang start button natin. Start natin. Gumana siya, no? Nag-green siya ngayon. Nag-green. Pag i-off natin, mamamatay, no? Gumana siya pag i-off natin. Ito naman, guys, hindi ito gagana, no? Dahil naka-manual position siya. Kung makikita natin dito, naka-manual mode siya, no? Ngayon, try natin ulit. Gumana siya, no? Off natin. Try natin ulit. Gumana siya. Pag i-trip naman natin, guys, magti-trip ito, no? Gagana ang red at saka yellow. Ayan, no? Kung makikita natin. Ganun lang siya, no? Reset natin. Start natin ulit. Off. Ngayon, pag ilagay naman natin to sa auto mode, ito naman ang gagana, no? Ito naman ang gagana. Ang float switch natin, no? Kung makikita natin. Ayan, gumana siya, no? Ayan. Gumana siya. Pag walang tubig yung tangke sa taas, bababa ito. Dahil mayroong pabigat, magkakarga siya ngayon ng tubig. Pag mapuno, tataas ito, mamamatay ngayon yung pump motor natin. Pag bababa, kakarga naman siya ulit. Pag mag-trip naman, guys, mamamatay ngayon, no? Ang gagana ngayon, ang red at saka yellow. Ngayon, guys, pag bitawan natin, gagana siya ulit, no? Kasi magkuklose ang contact. Pag aangat naman ito, mamamatay. So, ganun lang yung function nito, guys, no? Pag ilagay natin sa auto at saka manual. Pag naka-auto kasi, guys, dito to, bumaba kasi ito. Gaganon siya, no? Pag naka-auto mode. Pag itry natin ganun, gagana siya. Mamamatay, no? Ngayon, ito namang start button natin, hindi gagana, no? Kung makikita natin, hindi siya gagana. Dahil nakalagay sa auto mode ang selector switch natin. Bali, ganun ang forma niya. So, itong float switch ang gagana, no? Kung makikita natin. Sana, guys, nakapagbigay ito ng kunting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.